Alam mo ba kapag nag-food delivery rider ka, ay hindi mo lang may experience sa mga pasaway na CS, kundi meron ding mga pasaway na vendors. Ano mga paps, kamusta? Grabe, sobrang tumal ngayon. Tipin mo, 5 hours akong naka-duty. 5 hours yung shift ko, pero nakakuha pa lang ako. Nasa siguro 5 booking pa lang. Pero anong pinakamasaklap doon? Yung tatlo doon, guys. Yung tatlo doon, puro close yung vendor. Pero nakakatanggap pa rin sila ng delivery. Yung pinaka-nakakabanas doon. Tama kayo nang narinig guys, nakatanggap ako ng 3 bookings kung saan sarado ang mga vendors. Pero wait, paano nga ba nangyayari yon na sarado yung vendors pero nakakatanggap pa rin kami ng bookings? Ang sagot ay nasa napabayaan nilang device. Lahat ng Foodpanda vendors ay meron silang tinatawag na device. Dito pumapasok yung mga order ng CS kung saan dun namin pipick upin yung mga pagkain in order nila. Once yung vendor ay nag-open na ng store nila, kailangan nilang i-open tong device na to para pasukin sila ng mga orders ng customers. Pero once closed na yung store nila, ay responsibilidad nilang i-off tong device na to para hindi na sila pasukan ng bookings ng mga customers. Kaso nga lang, may mga vendors talagang pasaway at hindi nagdo-double check ng mga device nila. Minsan kasi kapag nag-close na sila ay nakakalimutan nilang i-off tong device. So sa Foodpanda application is open sila at makaka-order yung customer. Once na nag-order na yung customer, ay pupunta naman si rider dun sa may vendor which is closed na nga. Paano niya mapipick up yung pagkain kung closed na yung vendor? So ang laking abala nun. Hindi lang abala sa gas at sa oras ng rider. Syempre, abala na rin yon sa customer. Panigurado may magko-comment na naman dyan na pinapalaki ko lang yung problema. Ilipat ko na lang sa ibang rider. I-cancel ko na lang. Guys, hindi ganun kadali pagdating sa Foodpanda. Ang tanging chance lang kasi once naka-encounter ka ng ganito, yung mga close yung vendor, una, redispatch. Ito yung mga abala ka pa ng ibang rider kung saan ililipat mo ang order na to sa ibang rider at ngayon sila naman yung maaabala kasi nga close yung vendor. So sabihin na nga natin wala kang konsensya at nire-dispatch mo nga at ang abala ka na ibang rider ay meron tong kaparusahan kasi baka ma-post ka ng 5 to 15 minutes ni Foodpanda. Yung isang paraan ay meron din namang si Foodpanda na help center kung saan may nakalagay na vendor is closed. To be honest guys, wala rin namang sense to at para nagre-dispatch ka rin gaya nung una. Kasi ang gagawin ni Foodpanda ay i-redispatch niya ulit itong order na to tapos mapaparusahan ka pa ng malaki. Bigyan kita ng example na nakita ko dun sa Foodpanda group namin kung saan si Pops ay naka-encounter din ng saradong vendor at humingi siya ng tulong doon sa help center ni Foodpanda sa mismong app namin. Dito nga ay nireport ni Pops na sarado yung vendor tapos ito yung sagot sa kanya ng support. Kung hindi na kayo makapagpatuloy sa order nyo, i-reassign namin to at ilalagay namin sa post hanggang matapos ang yung session. So kapag nag-agree si Pops ay matatapos na yung session niya, ibig sabihin tapos na yung kanyang trabaho. Ngayong araw ay hindi na siya makakatanggap ng orders, hindi na siya kikita. So ang sabi ni Pops, syempre ayaw niya, syempre naghahanap buhay siya. Tapos syempre may point din naman siya dito na hindi naman niya kasalanan na sarado yung vendor, bakit siya ang mapaparusahan? So ano mangyayari dito? Ang tanging mangyayari talaga guys ay marire-dispatch to ng marire-dispatch. So paulit-ulit ng rider, paiba-iba ng rider at iba't ibang rider ang maaabala. So malaking abala talaga sa amin to guys once na yung vendor ay closed tapos open yung device nila. Kasi kami ang mayayari, kami ang paparusahan ni Foodpanda once na nireport namin to. Kaya awareness to sa mga vendor na hindi dino-double check yung device nila. Guys, pakiusap, lalo na sa mga vendors dyan, is make sure lang na close yung device nyo bago kayo mag-close ng store nyo. Para iwas abala, hindi lang sa aming mga riders, pati na rin sa mga customer natin. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood at sana i-share nyo to para maging awareness sa iba. Oo nga pala mga kapanda, meron na akong YouTube account, baka pwede nyo bisitahin at mag-subscribe na rin kayo. So yun lang, ako nga pala si Ed, ang ka-Foodpanda rider mo sa kalsada. Peace out!